Magandang hapon po sa lahat. Kami sa Alyansa na May Integridad ng Maralitang Taga Malabon, si Secretary Robledo ay aming naging katuwang sa advokasya namin sa pamamaraan at serbisyo panlipunan para sa seguridad ng paninirahan ng mga urban sa Malabon. Para sa amin, hindi lamang siya isang government official na tumutupad sa kanyang tungkulin, kundi isa din siya sa amin na isang guro at isang kaibigan. Guro dahil siya ang nagbibigay sa amin at nagtuturo ng kaalaman higil sa ano at kung papaano na maaari naming gawin sa mabubuting paraan na ayon sa batas. Kaibigan dahil sa lahat na oras na naglaan sa amin, kahit gaano kadami ng kanyang trabaho, ay binibigyan kami ng panahon upang pakinggan ang aming suliranin sa hanay ng mga urban, higit sa amin sa Malabon, sa mga leaders na kami ay nagkaroon ng mga problema sa aming advokasya at sa aming kaligtasan. Sa lahat na leaders ng Malabon, alam natin na kaming mga leaders ay higit sa lahat ang aming problema ay ang aming hindi lamang kasiguruhan sa paninirahan, kundi ang aming kaligtasan upang aming maserbisyuhan ang aming mga nasasakupan at nabigyan sila ng kasiguruhan sa paninirahan. Minsan isang pangyayari na isang leader namin ay nawala dahil sa serbisyo sa pamumuno sa kanyang nasasakupan. Kami ay nagkaroon ng pagkakataon na humarap kay Secretary Robledo. Sa oras na yon, alam namin na wala na sa oras ng trabaho, ngunit naglaan siya ng oras niya upang kami ay pakinggan. Isa lamang kanyang binitawang salita sa akin, kasi po siya nagbalik ng tiwala namin sa mga pulis. Ang sabi niya, Ani, kung walang magsisakripisyo, wala ho tayong magagawa upang maayos ang isang lugar. Ibalik mo lamang ang tiwala sa gobyerno at sa mga pulis. Narito ako, katuwang nyo. Anumang oras, tumawag lamang ho kayo o kaya mag-text sa akin. Handa kami tumulong sa inyo. Para sa urban, sa Malabon, si Secretary ay isa sa napakalaking kawalan sa amin. Higit sa lahat sa mga kasama namin. Kami po ay taos-puso nagpapasalamat sa Kanya sa lahat ng oras at ang Kanyang inilaan sa amin, lahat ng karunungan na Kanyang tinuro sa amin. Ang sabi niya nga, gawin mo kung ano ang tama na aayon sa batas at ikaw ang mananaig. Kami 10 ng aming samahan sa urban. Taos-puso po kami nagpapasalamat lalo na po sa Kanyang pamilya na nagbigay din po ng panahon sa amin ang sekretary upang aming maging kaagapay sa aming mga problema. Harinawa, Secretary, alam namin, hindi ka man mapantayan man ang trabaho mo ng kung sino man ang kapalit sa iyo. Ngunit ang puso mo ay isa lamang, Secretaryng Robledo, na may puso para sa aming mga mahihirap. Maraming salamat po.
Tinatawagan ko ngayon si Rolly Serna, Pangulo ng Navotas Fishport People's Organization. Magandang hapon at maliwalas na panahon sa ating lahat na naandito ngayon. Sa ngalan po ng Urban Poor Alliance, ng Navotas, Pasay at Montalban, ay taos-puso po kaming nakikiramay sa kanyang pamilya kay Secretary Robredo. Kami po ay nalulungkot sa kanyang pagpanaw sapagkat kami ay umaasa sa kanya na magkaroon kami ng disinteng tahanan o magkaroon ng on-site development sa loob ng Navotas Fishport at sa Arten Navotas. Tinatanong ako ng aking mga kasamahan, paano na tayo? Wala na po ang ating kakampi. Minsan hindi ko masagot, pero para hindi manghina ang aking mga kasamahan, ang sinagot ko sa kanila, ang pagpanaw ng ating mahal na kalihim ay iyon ay hindi hadlang para tayo ay manghina dahil sa kanya po tayo nakakuha ng inspirasyon para sa pagsulong ng ating issue. Kaya bagamat siya ay wala na, hindi pa rin kami titigil para isulong ang aming mga karapatan para ipatupad ang on-site development sa aming lungsod. Ang hindi po namin makalimutan, nung nagkaroon ng illegal na demolisyon sa aming lugar, ay kami po ay nagsumbong kaagad sa kanyang tanggapan. Pero hindi kami nawalan ng pag-asa at personal niyang pinuntahan ang aming lugar at kanyang inimbestigahan ang nagpatupad ng illegal na demolisyon. At kanya ring inikot ang aming lugar at nakita niya ang aming mga kalagayan, nakita niya ang mga tiwangwang na lupa ng gobyerno, na ang sabi niya, pipwede ang inyong isinusulong na magkaroon ng disinteng tahanan o magkaroon ng on-site development sa ating lungsod. Minsan, tinatawag kami sa krami. Palagi niyang sinasabi sa amin, habang ako ang nakaupo sa aming posisyon, ay kakampi niyo ako. Palagi namin siyang nakakausap, palagi rin niyang sinasabi, samantalahin nyo habang ako ay nakaupo sa aking posisyon, kakampi nyo ako. Kung gusto po nating parangalan si Secretary Jis Robredo, nararapat lang na panindigan at gawin ng pamahalang ito ang mga nagawa niya sa mga maratang tagalunsod. Sana po, kung sino man po ang papalit sa kanya bilang kalihim, sana ganun din, sana ang nagawa ni Secretary Robredo na makamahirap, totoong tao, walang pinipili kahit mahirap, wala siyang sinisino, mataas man o mayaman, kakampi pa rin natin siya. Kami ay labis nalulungkot sa kanyang pagpanaw, pero alam namin na hindi niya ito kagustuhan. Maaring ito ay kagustuhan ng ating Panginoon dahil tayo lahat ay papunta riyan. Maaring yun na siguro ang kanyang kapalaran sa ating mundo. Sana po sa kanyang pamilya, huwag po nating masyadong damdamin dahil si Secretary Robredo, alam po natin ang kanyang patutunguhan. Sa dami niyang magandang nagawa, alam ko po sa taas siya pupunta. At maraming salamat po. Nawa ang kanyang kaluluwa ay mapunta sa taas sa ating Panginoon. Maraming salamat. Ang huling magbibigay na patotoo, ang kinatawan at National Convener ng Urban Poor Alliance. Tinatawagan ko si Jose Morales. Siya rin ay Pangulo ng ULAP, mga samahan na nasa tabing ilog. Hindi ko na po papahabain kasi pagka umaba po, tiyak, luluha na naman ako. Nasabi na po lahat ng mga magagandang bagay at totoo po yun. Yung mga nabanggit na yon,
Yun po talaga, Secretary Robredo. Pero ang talagang tumatak po sa akin, sa maikling pagsasama namin, mula noong 2010, well, ever since, ang mga mabubuti naman nating mga mentors na sila Ma'am Dinky, sila Secretary Butch, sila Secretary Purisima, sa rin naman sila mga instrumento ng tuwid na daan. Lamang po, nagkataon lang po na si Secretary Robredo noong December 23, 2009 ay aming 2010 pala, ay aming personal na itinuro sa mahal na Pangulo na siyang mamahala sa aming mga issue. Hindi pa ganoon masyado ang aking belief talaga sa kanya. Kasi ang naririnig ko lang po sa kanya, mayor siya ng Naga, napaunlad naging class A ang Naga. Pero ang layo po kasi ng relevance doon sa issue namin. Kasi katarungan panlipunan yung aming binabaka at itinutulak. Sila Secretary Dinky at Secretary Butch po ang nakakasama namin dyan. Kaya po, yan ang mga una namin minahal. Pero, kaya po ako umiiyak. Kasi, hindi naman siguro bakit yung mga mabubuting tao ang nauuna, no? Wala naman pong undertone yun. Kaya naiiyak lang po ako. Kasi, hindi ko na maximize. Kasi hindi ko naman alam na mawawala sa kagad. Hindi ko na maximize yung magpapakita sana sa kanya ng respeto. At sana nasabi ko sa kanya, ikinararangal ko na naging kaibigan kita at kasama sa advokasya. Kasi yung sinasabing tuwid na landas ng ating Pangulong Pinoy, Secretary Robredo po, ang konkretong nagtutulak niyan. Hindi naman sinasabing bayan sa urban poor dahil gusto niya lang. Kaya po siya naging bayan sa amin. Siya po kasi yung gumamit ng lente na tinignan niya reasonable naman yung aming mga sinasabi. Ako minsan hindi po naintindihan ng iba. Bagamat nawalan tayo ng isang matibay na kasama, pagtutulak ng katarungang panlipunan, yung pinamana niya sa atin, yung legacy, lalo-lalo na sa amin sa urban poor, kakapitan na po namin to. Nakatikim na kami ng isang Jesse Robredo. Hindi kami papayag na agawin lang sa amin yung tagumpay na ibinigay niya sa amin. Doon po sa pamilya ni Secretary Robredo, kinararangal ko po na sabi nga po nung kasama namin na ibahagi niyo po siya sa amin dahil siya po ay kaya po siya nag-crash kasi nahabol niya yung ng bunso niya. Ilan siya public servant, mabuting ama talaga siya. Gagayahin ko po siya at tuturing ko na rin po mentor mula ngayon. Nakikiramay po kami at maraming salamat.